Kumusta na po kayo? Ay, kayo po ba'y nakapaghanda na ng lechon? Ano pa? Kare-kare. Ayan, carry-carry. Sabi ni Pastor Josel kanina, carry-carry. Kayo po ba ay handa na para sa Noche Buena? Okay? Amen. Tinola, pwede rin, no? Ako, magluluto pa lang ho. Pero talaga hong, ito po yung pinaka, of course, this is a good culture. Isang kultura ng mga Pilipino, I guess, ano po, wala pong talagang, ano tawag ito, maihahalin tulad ang kultura ng Pilipino pagka Pasko. Can you imagine, September pa lang, talaga namang looking forward to December 25, nagpapatugtog na ng pamasko, ano po. Talagang kakaiba po sa Pilipinas, ano po. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat higit sa lahat ito ay panahon din, hindi lamang ng pagpupuri sa Panginoon, kundi panahon sa pamilya. Amen? Ito po yung araw na kung saan tayo nagsasama-sama bilang isang pamilya, nagpapasalamat sa Panginoon, sa kanyang kabutihan sa atin sa buong isang taon, at gayon din ang kanyang mga pagpapala at ang kanyang biyaya sa atin. Kaya naman, ang sentro dapat ng ating pagdiriwang ay hindi lamang po dahil sa kainan, although kasama na po yan, nakahanda na nga, Pastor Gam, yung aking crispy pata na sabi po ng Department of Health, nagpaalala sa mga Pilipino, ngayon ang panahon ng mga stroke. Hindi pala yung mga stroke. Okay. So, ingatan lang po natin ang ating mga pagkain. Pero alam niyo po, talagang napakaganda na tayo ay nagdiriwang, hindi lamang ng okasyon, kundi nagdiriwang dahil sa Panginoon. Amen? Siya ang pinakasentro ng ating pagdiriwang. At napakaganda po yung minsan ni Pastor Josel itong kaninang umaga. Pakinggan nyo na lang po yan. Ano po? Sapagkat meron po akong ibang inihandang mensahe rin. Pero it's really the person of the occasion. Hindi lamang dahil sa okasyon, kundi dahil sa ating Panginoon. At meron pong katotohanan na nais kong i-share sa inyo ngayong hapong ito patungkol sa nangyari noong Christmas Day o noong bago pa man ito magkaroon ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Merong ipinakita ang isang example ng Christmas na kung saan ay dapat nating lakaran. And I believe that this is something that we need to walk as a believer also. Ang title po ng aking mensahe ngayong hapon ay Pinagpala ang Naniniwala. Sino po rito ang gustong pagpalain ng Panginoon? Ang tanong, kayo po ba'y naniniwala sa Panginoon? Yun po ang ating pag-uusapan. Pinagpala ang naniniwala. Basahin po natin sa Luke chapter 26. Ito yung panahon na in-announce kay Mary yung kanyang pagbubuntis sa ating Panginoong Jesus. Verse 26. Nang ika-6 na buwan, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Sa isang birhing nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose mula sa sambahayan ni David. Ang pangalan ng birhen ay si Maria. Lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, magalak ka, ikaw ay pinagpala. Ang Panginoon ay sumasayo. So bakit siya lubhang naguluhan sa sinabing yun at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati ang bagay na ito. Verse 30. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. At ngayon, maglili ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki. At tatawagin mo siyang, ang pangalan ay Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. At siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. At sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki?
O ibig sabihin po ay wala akong nakakasiping na lalaki. At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Si Elizabeth, na iyong kamag-anak ay naglihi na rin ng isang anak na lalaki, bagamat siya'y matanda na. Ito ang ika-anim na buwan, o ika-anim na buwan niya, na dati tinatawag na baog. Verse 37. In fact, basahin po natin ang sabay-sabay. Sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. Amen. Sa ibang version, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. At sumagot si Maria, verse 38. Narito ako na alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin, sabi nga po natin, mangyari sa akin ayon sa iyong salita. Pagkatapos ay iniwan siya ng anghel. So kapansin-pansin po ninyo ang conversation, ang pag-uusap ng anghel at si Birhing Maria. At dito ay makikita po ninyo ang pagsasiwalat o pagsasabi ng anghel patungkol sa kanyang magiging karanasan, magiging experience. At ito ay talagang kakaiba. At hindi na po ito mauulit. Gusto kong ulitin din sa inyo, ano po? Hindi na po mauulit na may isang anghel na makikipag-usap at ikaw ay magbubuntis. Ano? Minsan lamang po ito mangyayari sa Bible. Kaya po yung mga nagsasabing, nakausap ko anghel, ako'y nagbuntis. Yun po ay, wala na po sa Bible yon. Isa lamang po yun. No? Si Birhing Maria lang po ang nakaranas nun. Pero ang nais ko pong sabihin dito ay, ito po ay isang karanasan ni Maria na makikita po natin ng isang katotohanan na bawat mananampalataya ay dapat lakaran. May mga bagay na sasabihin sa iyo ang Panginoon at tila ito ay imposible. May mga pangako at may mga alituntunin na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Ang tanong, ano ang iyong magiging response doon sa sinasabi ng Panginoon sa iyo? Isa sa pinakamagandang naging response ni Maria mula sa sinabi ng anghel sa kanya, una, yung katotohanan ng walang salitang hindi mangyayari. Naniniwala po ba kayo doon? Ang Diyos kapag nagsalita, ito ay mangyayari sa iyo. At ang napakagandang naging response ni Maria dito ay sinabi niya, narito po ako. Alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ayon sa iyong salita. Mangyari sa akin. Ibig sabihin, ang biyaya ng Panginoon at ang kanyang awa ay ibibigay sa iyo. Magbibigay siya ng pangako, magbibigay siya ng salita, ngunit magkakaroon lamang ito ng epekto sa iyong buhay kung tatanggapin mo ito. Kung paniniwalaan mo ito. Alam niyo, isang magandang naging kumbaga ay karakter ni Maria dito na dinescribe ni Elizabeth sapagkat pagkatapos ng encounter na ito, namasyal si Maria kay Elizabeth. At natuwa si Elizabeth sapagkat nakita niya kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay at nakita niya kung anong ginawa ng Panginoon kay Maria. At alam niyo po ang kanyang sinabi sa Luke chapter 1, verse 45. Ang sabi niya rito, mapalad ka. Sabi nga po natin, mapalad ako. Okay, mapalad ka dahil naniwala kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Nandiyan ba yung verse? Okay? Luke chapter 1, verse 45. Mapalad ka dahil naniwala ka. At yan po ang naging kalalagayan. Yan ang kanyang naging response ni Maria. At palagay ko ito ang isa sa magandang mensahe ng Pasko, mga kapatid. Ang mensahe ng Pasko ay paniwalaan mo kapag nagsalita ang Panginoon para sa iyo.
Paniwalaan mo ang kanyang mga pangako. Paniwalaan mo ang kanyang sinasabi sa iyo. Blessed is he who believe that the Lord will fulfill His promises to him. Naniniwala po ba kayo na kaya ng Panginoon na tuparin ang kanyang pangako sa ating mga buhay? Naniniwala po ba tayo na ang salita ng Diyos ay totoo? Kaya po yun ang ating ipinapangaral dito. Yun po ang aming commitment na maipangaral ang salita ng Diyos, ipaalam sa tao kung ano ang kanyang kalooban at kung ano ang kanyang mga pangako. Sapagkat sa pagkaalam natin sa kanyang mga pangako, doon naman magsisimula na ating lalakaran ang pananampalataya. Magbibigay ang pangako ang Panginoon, pero ang response mo dapat ay tanggapin ito at paniwalaan. Kaya naman ang sabi ni Elizabeth kay Maria, mapalad ka. Mapalad ang taong naniniwala na matutupad ang sinabi ng Panginoon sa kanya. At idinideklara ko yan sa inyo, mga kapatid, ngayong hapong ito, sa inyong pamilya, sa inyong buhay, sa inyong kinabukasan, mapalad ka sapagkat tutuparin ng Panginoon ang kanyang ipinangako sa buhay mo. Can you say amen? Believing God's promises is sometimes challenging. May mga bagay na minsan ay hindi ka panipaniwala or mangyayari ito sa buhay natin. Ngunit tatandaan po natin na ang pananampalataya ay siyang ating tungkulin. Ang pangako ay ibinibigay ng Panginoon, pero ang tungkulin ay nasa sa atin. At ano yung tungkulin yun? Paniwalaan. Hindi po tayo ang siyang tutupad sa pangako. Tandaan po natin, hindi tayo ang siyang gagawa ng milagro. Ang Diyos ang gagawa ng milagro. Ang Diyos ang kikilos. Sabi ng anghel kay Maria, kasi sabi ni Maria, paano ako magkakaanak? Wala akong kasiping na lalaki. So ang iniisip niya ay kakayanang pangtao, kakayanang kanyang sariling kakayanan, di ba? A physical or natural way of fulfilling the promise. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ikaw ang kikilos, ang banal na Espiritu ang kikilos. Ganun din sa pangako ng Panginoon sa iyo, kaibigan. Ano man ang ipinangako ng Panginoon sa iyo, hindi ikaw ang kikilos, ang banal na Espiritu ang kikilos sa iyo. We have to believe. And in believing, we can see the fulfillment and we will see the blessings. Question, are you holding on? Mga kapatid, alam kong ilang araw na lang, magto-2024 na. Pero ano ba ang ipinangako ng Panginoon sa iyo ngayong taong ito na hinihintay mo? Huwag mong iiwanan, tutuparin ng Panginoon yan sa iyo. As long as this is a promise that was given by God. Alam niyo po bang sa banal na kasulatan, may 7,487 pangako. 7,487 promises. There are promises that God gave to His people, and God will never break His promise. Kasama dito sa 7,487 na promise ng Panginoon, alam niyo isang promise na dapat niyong panghawakan at dapat niyong tatandaan sa gitna ng current situation ngayon sa Israel. Isa sa pangako ng Panginoon, hanggat may araw at may buwan, may Israel na mag-i-exist. Pag nawala na yung araw, nawala na yung buwan, wala nang Israel. Pero hanggang ngayon, ay tutuparin ng Panginoon yung kanyang pangakong iyon. So maraming pangako ang Panginoon. Marami siyang nais na iparating bilang isang pangako sa iyo. Pangako ng miracle. Pangako ng yung future. At ito ay hindi mo lamang ito matatanggap or hindi mo ito wag mo lamang itong kunin sa mga manghuhula o lalo na ngayon, no? Kikita na naman ng mga ano tawag nito? Bolang kristal. Alam ko ang iyong kinabukasan sa 2024. Di ba? May mga kikita ngayon yung mga ano ang inyong prediction ngayong wag na po kayong
At alam ko naman, hindi kayo naniniwala. Kalapitin mo yung katabi mo, naniniwala ka ba? Baka ay Madam Auring, no? Nandiyan pa ba si Madam Auring? Buhay pa ba siya? No, alam ko na kayo, bilang isang mananampalataya, ay sa salita ng Diyos kayo, pinangahawakan ang pangako niya. Amen? When God will give a promise, or God will give a word, He will fulfill it. And that word and that promise will come from His word. Hindi sa kung sino-sino at kung saan-saan. Hindi po sa horoscope o hindi po sa manghuhula. Ang pangako ng Panginoon ay nasa Kanyang mga salita. Kaya naman yun lamang ang ating puntahan, ang Kanyang mga salita. At sa mga pangakong ito, ang sabi niya, Joshua chapter 21 verse 45. At ito po ay magandang pangako para sa inyo. Tingnan niyo sa verse 45. Wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambahayan ng Israel ang hindi natupad. Lahat ay purihin ang Panginoon. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon kung so ano ba yung salita ng Diyos para sa iyo? Ano ba yung pangako ng Panginoon para sa iyo? Sabi ng salita ng Diyos, lahat ng Kanyang ipinangako, lahat ng Kanyang ginawang mensahe, promise para sa Kanyang anak, ay Kanyang tinupad. Lahat ay nangyari. Ako'y naniniwala na kanuman ang pinangako ng Panginoon. At bibigyan ko po kayo ng 7 mga pangako. Ito. Pero kulang pa po yun sapagkat may 7,487 promises from the Bible. Pwede nyong, magmina doon. Kunin nyo mga pangako yan. Pero pipigyan ko kayo ng 7 kasi baka abutin po tayo ng Noche Buena pag-aaralan po natin lahat ng mga pangakong ito. Now, I want to give you 7 promises that you can actually hold on, and you can always declare, and you can always say, God, this is your promise, this is what you have said, this is what you have declared, and I believe unto it. Be it unto me according to your word. Unang pangako, walang imposible sa nananampalataya. Sabi nga po natin, walang sa nananampalataya o naniniwala. Mark chapter 9, verse 23. At sinabi ni Jesus sa kanya, kung sumasampalataya ka, ang lahat ay maaaring mangyari sa kanya na sumasampalataya. Sa isang translation, sabi niya rito, bakit mo sinabing kung may magagawa ako? Parang binalik niya yung tanong. Anong sabi ng Panginoon? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko. Kayo po ba naniniwala doon? Sa taong sumasampalataya sa Kanya. Yan ang unang pangako. Nothing is impossible to those who believe. Ilan po ang believer dito sa sanctuary ngayong hapong ito? Hallelujah. Kaya po ang tawag sa atin ay believer. At kapag ikaw daw ay nananampalataya, walang imposible. Mangyayari ito. Ibig sabihin ng pangakong ito ay pwede mong i-apply sa sitwasyon na kung saan nagbigay ang pangako ng Panginoon sa iyo. Kinakailangan nating i-train ang ating kaisipan doon sa salita ng Panginoon. Mga bagay na mukhang illogical, katulad nga ng sinabi ni Mary, paano ako magkakaanak? I mean, even as you think it scientifically, di ba? And biologically. Paano nga naman siya magkakaanak na wala siyang kasiping na lalaki? Hindi po ba kaya naman si Jose, nung malaman niya na naglilihi si Maria, ay sabi niya, iiwanan ko na to. Dahil napaka-imposible sa isang babaeng maglilihing wala siyang karelasyon. Pero nagpakita naman ang Panginoon sa kanya at nagsalita ang Panginoon sa kanya. Lahat ng miracle ng Panginoon, tandaan po ninyo ito, lahat ng miracle na makikita nyo sa salita ng Diyos
lahat ng ito ay defy ang scientific processes. Ang unang milagro at ang napakaganda pa rito, yung unang milagro ng Panginoon ay party. Sino po rito mahilig sa mga party, di ba? Wedding, mamaya, okay, ano? Wedding party. Ano yung unang miracle niya? Na kung saan sinabi doon, ipinakita ni Jesus ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang mga disciples. Yung tubig ay ano? Naging alak. Dinefy niya ito or kinontra niya yung proseso ng fermentation. Hindi po ba? Dinefy niya rin yung ingredients ng alak. Saan ka naman nakakita ng tubig na naging alak? Ang alak ay galing lang sa grapes, hindi po ba? Lahat ng miracle ng Panginoon, whether healing, provisions, blessings, at number one na miracle ng Panginoon sa Bible ay puro provisions actually. Kung bibilangin nyo sa New Testament, lahat ng miracle ng Panginoon ay provision. Hallelujah! Walang imposible sa nananampalataya sa Kanya. So we need to train our thoughts to line up with God's Word. Alam niyo po kasi na-train ang ating isipan na mag-isip ng natural. Pero panahon na para i-train natin ang ating isipan na mag-isip ng spiritual. Can you say amen? Sapagkat lahat ng ating pinaniniwalaan ay nanggagaling sa spirito at ito ay lumalabas sa natural. When your faith will grow, you can expect for impossible to happen again. So, i-train mo lang yung sarili mo. Unti-unti mong paniwalaan, mga bagay na dapat mong paniwalaan sa iyong provisions, sa iyong health, sa iyong family, at patutunayan naman ng Panginoon dito at ikaw ay patuloy na lalago sa iyong pananampalataya. Can you say amen? Walang imposible sa nananampalataya. Can you say amen? Pangalawang pangako. 2 Corinthians chapter 1, verse 20. Sapagkat kahit gaano man karami, hallelujah, ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. So, ibig sabihin, ang pangalawang pangako dito ng Panginoon ay everything that you claim in Christ's name. At ang yung pangako ng Panginoon ay laging na kay Kristo Jesus. Mula sa kaligtasan, mula sa kapatawaran, mula sa provision, at mula sa kagalingan. Ang sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter verse 20, they are yes and amen in Christ Jesus. Can you say amen? Kaya pag sinasabi nating amen, hindi lamang po yan response sa sermon ni pastor, ano? O kaya ay closing remarks para sa iyong prayer. Pag sinabi mo kasing amen, matutupad yan sa akin. In fact, the literal meaning for amen is, so be it into my life. So, ang katuparan ng pangako, and I find this so encouraging because all God's promises are yes and amen. All God's promises. It's not man's promises, it's not your own promise, or it's not your own doing, it's God's promise. All God's promises are yes and amen. God will do, gagawin ng Diyos kung anong kanyang sinabi mula sa kanyang mga salita. Tandaan po natin, ang gagawin lang ng Diyos ay mula sa kanyang salita, hindi sa ating salita. Hindi sa ating opinyon, hindi sa ating direksyon, hindi sa ating plano, sa kanyang salita. Kaya napaka-importanting pag-aralan natin ng kanyang salita, tanggapin ang kanyang mga salita, alamin ang kanyang kalooban, alamin ang kanyang mga pangako, at mula dun sa mga pangakong yon, yun po ang proseso ng pananampalataya. Panginoon, sinabi mo ito. So ito ang aking paniniwalaan ngayon. At kapag naniwala ka doon, ikaw ay pagpapalain, ikaw ay pinagpala. So the promises of God are unchanging.
It is important for us na i-claim natin yung pangakong yun. Pangatlo, so pangalawa, ano yung una? Walang imposible sa mga nananampalataya. Pangalawa, may katuparan ng kanyang pangako kay Kristo Jesus. Pangatlo, Isaiah chapter 43, verse 1 to 3. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. At pwede nyo i-claim yung Israel doon as man or people of God or children of God. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay purihin ng Panginoon. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka purihin ng Panginoon. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka Hindi ka matutupo. Sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos. Ang banal ng Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. At ibibigay ko sa iyo ang Ehipto at ang Ethiopia, Sheba, bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Ano itong pangatlong pangakong ito? Araw-araw, mga kapatid, i-claim ninyo, base doon sa kanyang sinabi, na ikaw ay protektado at iingatan ng Panginoon sa lahat ng iyong pupuntahan. Can you say amen? Ibig sabihin, saan ka man pumunta, ano man ang gagawin mo, at ano man ang mangyayari, at tatandaan po ninyo ito, sa mga susunod na panahon at taon, hindi nyo alam kung anong mangyayari. Pero isa lang ang katotohanan ng pangahawakan ko. Iingatan tayo ng Panginoon sa gitna ng mga pagsubok at challenges na mangyayari sa mundo. Can you say amen for that? Dumating na ang pandemya, dumating na ang kung ano-ano pang mga pagsubok na pagdaanan mo, ikaw ay iningatan ng Panginoon. Unless ikaw ay tatawagin na ng Panginoon, kailangan mo nang umuwi sa aking presensya, or magra-rapture na. Sino po rito ang gusto ng mag-rapture na? You can fly. I believe I can fly. Di ba? Kakantahin mo yan, no? Pagka dumating ang Panginoon. So it's either God will call you home or God will come back to bring you home. You will be protected by God. You will be covered by God here as you fulfill His purpose in your life. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon dyan. So huwag kang matatakot. Huwag po kayong matatakot sa pagsalubong sa taong ito, 2024. Huwag po tayo matatakot sa kung ano man ang, at of course, hindi na natin minamaliit ang mga, kumbaga mga banta ng buhay. Pero tayo ay nagiging payapa, tayo ay nagiging matatag, hindi dahil sa ating sariling kakayanan o sa ating sariling estado, kundi sinabi ng Panginoon, katulad ng sinabi ni Maria, be it unto me according to your word. Sabi ng Panginoon, iingatan kita. Kung ikaw man ay dadaan sa pagsubok, ako ang magliligtas sa iyo. Kung may gagawin man ng kaaway, ikaw ay aking iingatan. Ikaw ay aking hahawakan. Ano man ang mangyari sa iyo, ikaw ay tinubos ko na sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Ito pa po ang isang tandaan po ninyo. Wala na pong makakatalo pa sa kapangyarihan ng banal na dugo ni Jesus na siyang nagbayad para sa inyo. Binayaran ka na ng Panginoon. You are purchased by the precious blood of Jesus. Therefore, you are protected by God. God called you by name. Kilala niya ang pangalan mo. You belong to Him. Markado ka ng langit. Sabi mo nga sa katabi mo, markado ka na. Bakit? Sapagkat ikaw ay pag-aari ng Panginoon. Can you say amen? At yan ang ating panghahawakan. Be it unto me according to your word. You are His treasured possession. And of course, we will face challenges. Hindi natin isinasantabi ang kahirapan, hindi natin sinasabi ang mga challenges.
Pero isa lamang ang ating pwedeng panghawakan, tayo ay iingatan ng Panginoon. Can you say amen? Psalms 91, verse 9 to 11. Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol, walang kasamaan. Mga kapatid, basahin nga natin na sabay-sabay ito. Walang Amen and Amen. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon dyan. Verse 10. Dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel. Sinabi pa ng Panginoon ito? Amen. Kaya naman kapag whether kami po ano tawag nito? Hindi madalang malimit, ayun. Medyo nakukulang ako ng Tagalog ngayon. Malimit kaming nagbibiyahe. Minsan may mga lugar po kaming pinupuntahan na pagkatapos naming, makapunta doon, pagbalik namin, grabe, nakarating tayo doon, no? Dahil it's either the security reason or yung lugar. Pero alam mo, kapag talaga itinakda ng Panginoon na puntahan mo yung lugar na yon at meron kang dapat na gawin doon, bago ka pa man dumating doon, may mga heaven security guard ka na nag-secure ng lugar mo doon. Can you say amen? Yun ang tawag ko doon. Hindi siya PSG, kundi HSG, Heavenly Security Guard. Mas mataas yan kaysa sa Presidential Security Guard. No? Ibig sabihin, isi-secure ng Panginoon ang pupuntahan mo, iingatan ng Panginoon ang pagbibiyahe mo, lahat ng uri ng sasakyan, nakapalibot ang mga anghel para sa iyo. Can you say amen? Sige po, palapakan po natin ang Panginoon dyan. Bakit? Ito pong pangako niya Verse 11, dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Kaya ang deklarasyon po natin, God, I thank you for your traveling mercy. I thank you for your protection. At mga anghel, nasaan na kayo? Palibutan niyo ako dito. Palibutan niyo ang aking sasakyang eroplano, ang aking sasakyang jeepney, tricycle, anuman yan. Hindi niyo alam, pati yung mga pasahero doon na hindi naniniwala sa Diyos ay iniingatan dahil sa inyo na anak ng Diyos na nandun sa lugar na yon. Can you say amen? Pangako ng Panginoon, be it unto me according to your word. So, pangatlo ay pagliligtas. Pang-apat ay, nabanggit ko na po, pag-iingat. Iingatan ka ng Panginoon. Kailangan po nating, ito pa ang isang ating pong panghawakan. Sa tahanan po natin, ay lagi kayong magdeklara ng pag-iingat ng Panginoon. Alam niyo no po nga, nung kami po ay bagong lipat sa amin pong tinitirhan, for some reason, meron akong nararamdamang hindi maganda doon sa lugar, no? And true enough, may mga galit pala doon sa lugar na yun dahil kinuha sa kanila yung lupang yun dahil hindi pala, kwan lang sila, parang settler dan sila, tapos pinalis sila by law, no? So may mga time na binabato yung bahay, no? Nabato yung bahay namin. Galit sila siguro dahil nandun kami. So from that time on, kami ni Pastora Milet, no? We're declaring in the name of Jesus, this house is protected and we surround this house with the protection of God. Yan ang pangako ng Panginoon di ba? Iingatan ka ng Panginoon. Walang magnanakaw o mambabato ng bahay. At ang sino mang mambabato rito ay babatuhin ng pag-ibig at pagmamahal. Actually, yung may-ari ng nung subdivision, sinabihan kasi, mananampalataya rin po. Alam niyo po, may nambabato sa amin anong gagawin natin, Pastor? Puntahan natin. Batuhin din natin ng mga relief goods. Yan, mga blessing. Sapagkat alam natin, walang makakatalo
sa pag-ibig, at sa pagmamahal sa kapwa, lalo na sa kaaway. Can you say amen, no? So, yung pag-iingat ng Panginoon, mula po noon, mula nung binato namin ng relief goods, wala nang bato sa amin. Purihin ang Panginoon, no? Sapagkat ang Panginoon ang mag-iingat sa kanyang mga anak. Can you say amen? So, iingatan ka ng Panginoon. Panglima, at ako po ay matatapos na. May pangako ang Panginoon ng katagumpayan. Josue Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbubulay-bulayan mo yan araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka. Sabi nga po nga sa inyong katabi, magpakatatag ka. At lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ang sabi po rito sa verse 8, ang pangako niya, kapag pagbubulay-bulayan mo ang kanyang mga salita, sapagkat doon mo yan mapapag-aralan kung ano yung mga pangako niya eh. At paniniwalaan mo ito. Sabi niya rito, magiging masagana. Sabi nga po natin, kasaganaan at kadagumpayan. Yan ang pangako ng Panginoon. Magiging masagana at magiging tagumpay ang iyong pamumuhay. Sa pagpasok po natin sa taong 2024, tandaan po natin, may pangako ang Panginoon sa iyo. Sa pagpasok po sa taong 2024, sasamahan kita. Huwag mo lang iiwanan na aking mga salita. Panghawakan mo ang aking mga salita. Pang-anim, Isaiah chapter 53 verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay gumaling. Pangako ng kagalingan. Mga kapatid, tandaan niyo po ito and we value doctors and medicine and all kinds of medical processes. Hindi po natin winawala yan. Pero may isang pangako ang Diyos na dapat mong panghawakan sapagkat ang doktor ay may limitasyon. May mga magsasabing wala na tayong magagawa dyan. Pero tandaan mo, nakasama doon sa ipinaghirap ng Panginoon doon sa krus. Nandiyan po ba kayo? Namatay siya doon sa krus, naghirap siya doon sa krus. May latay at sugat. Tandaan po niyo, yung sugat na yon ay sa iyong mga karamdaman. Siya ang nagbata, siyang kubuhan ito. Yung po yung tinatawag nilang atonement. Imbis na ikaw ang maghirap, naghirap na siya para sa iyo. So, kunin mo yon. Be it unto me according to your word. God, I need healing. And I know you provided healing for me on that cross. Tinatanggap ko ang iyong kagalingan. Can you say amen? Sa lahat ng may makaramdaman ngayon dito, nais kong sabihin sa iyo, ang kagalingan ng Diyos, ang kagalingan ng ating Panginoong Yesus ay nakalaan para sa iyo. In Jesus' name. Ano mang karamdaman niya? High blood, heart disease, ano pa? Mga malfunction ng iyong katawan. Ang latay ni Jesus ay kinuha niya yan para sa iyong kagalingan. In fact, kung meron mang may karamdaman dito, itaas niyo nga po inyong mga kamay. May mga nararamdaman kayo sa inyong katawan. May mga malfunction sa inyong katawan. Sige po. Pag-pray po natin, Panginoon, salamat po sa kagalingan. Panginoon, available ang iyong kagalingan para sa mga anak mong ito. In Jesus' name, we speak your body to be healed because by the stripes of Jesus, we are healed. Amen. Lastly, God promised you prosperity. John chapter 10, verse 10. Sabi ko nga po sa inyo, 7,478 promises.
Wala pa po sa kalingkingan yung ating pinag-uusapan. Panghuli, John 10:10. Ang magnanakaw ay hindi pumarito, malibang siya ay magnakaw, pumatay, at maminsala. Ako, yan po ang ating Panginoong Hesus, ay narito upang sila ay magkaroon ng buhay. At magkaroon nito ng lubos na kasaganaan. So hindi lamang tayo mabuhay, kundi may lubos na kasaganaan. Pangako ng Panginoon yan. Be it unto me according to your word. Ngayong Pasko, pagdiwang po natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Pero isa sa pinaka-importante sa lahat ay paniwalaan natin ang mga pangako ng Panginoon sa atin. Ano yung mga ipinangako ng Panginoon sa iyo? Siguro simulan mo rito sa ito na ating pinag-aralan. Sinabi ng Panginoon yan. At ang pinakamahalagang pangako ng Diyos sa sangkatauhan ay ganito. John chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanyang anak, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 1 verse 12, ang sinumang tumanggap kay Jesus ay binibigyan niya ng karapatan at ng kapangyarihan na maging isang anak ng Diyos. Maliwanag po yung sabi ng salita ng Diyos. Hindi lahat ay anak, pero kung tatanggapin mo siya, bibigyan kanya ng karapatan na maging isang anak ng Diyos. Romans chapter 10, verse 9 and 10. Kung ipapahayag ng iyong bibig, paniniwalaan ng iyong puso, si Jesus ay anak ng Diyos at siya'y nabuhay na maguli, ikaw ay maliligtas. Yan ang pinakamahalagang pangako sa buong mundo. Ang sino mang tumanggap nito, tutuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako na buhay na walang hanggan sa iyo. Manalangin po tayo. Iyuko po natin ang ating mga ulo, ipikit ang ating mga mata. Kung ikaw yun ng Panginoon sa iyo, nais mong masigurado ang pinakamahalagang pangako ng Panginoon sa iyo. Nais mong masigurado na ikaw ay may buhay na walang hanggan. At hindi mo alam ang buhay. Hindi natin alam ang mangyayari sa atin bukas, mamaya. Ngunit, kung tayo man ay kukunin ng Panginoon, alam natin, tayo ay may buhay na walang hanggan. Kung hindi mo pa sigurado, sisiguraduhin na natin ngayon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung tatanggapin mo ako, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo ng pagtanggap. Kung ikaw yon, sumunod ka sa akin sa panalangin yon. At ariin mong personal na panalangin mo yon. At congregation, sabay-sabay po natin ipanalangin ito para ma-encourage natin yung mga gustong tumanggap sa Panginoon ngayong hapong ito. Tayo po ay manalangin at sabihin po natin, salamat po o Diyos sa iyong pag-ibig sa akin, sa iyong pagmamahal, na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang ako ay mapatawad. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ipinapahayag ng aking bibig, pinaniniwalaan ng aking puso na ikaw ay Panginoon ng aking buhay. Mula ngayong araw na ito, ako'y susunod sa iyo. Salamat po o Diyos sa iyong pangalan. Ito ang aking panalangin. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon diyan.